Hilig daw talaga ng dating beauty queen mula Leyte na si Akini ang dagat. Sa kanyang TikTok videos, pirmi siyang nasa beach. Kung hindi umaaura sa sandbar, umaahon ng naka-swimsuit. At tila naglaro ang tadhana dahil nito lang Miyerkules sa Tacloban City, ang inaakalang si Akini iniahon sa karagatan na wala ng buhay. Nakabalot yung mukha ng tela, tapos naka-duct tape, tapos yung kamay at paa nakatali. Hinala nila, sinadya itong lunurin. May nakatali kasi sa katawan nito na sako na may lamang mga pabigat na bato. Pinunduhan man ito pa. Sino ang may gawa nito? Ano ang kanilang motibo? Nag-question ako, ba't nangyari sa'yo yan? Labi nga ba ito ng dating beauty queen ng Leyte na si Akini Aradaza? Suki na raw talaga ng mga BeauCon o beauty contest sa kanilang probinsya si Akini, balingkinitan. At Pinay na Pinay ang ganda, naging Miss Intramurals sa Valencia National High School. Kaya ganun na lang siya kung ipagmalaki ng kanyang ina na si Vilma. Marami talagang makapansin niya dahil sa mukha niya maganda. Kalaunan, isinantabi ni Akini ang pagsali sa mga beauty pageant. Nung umibig kay Carmel, Tattoo na sa may balakang. Yun yung word na Carmel. pero ang kanilang pagsasama nauwi sa hiwalayan. Mula noon, mag-isang itinaguyod ni Akini ang kanyang mga anak. Nag-focus siya sa family niya, caregiver kasi siya. Dito lang muna sa lugar namin. Plan sana niya mag-abroad para sa future ng mga anak niya. Umaga nitong July 31, normal na araw lang daw yon sa 35 anyos na ngayong si Akini. Pupunta lang daw sana siya sa grocery. Nung dukutin sa tapat pa mismo ng kanilang bahay. Siyempre ako natakot, nagulat sa nangyari. Hindi niya inasahan kasi maraming tao, tapos maliwanag kasi umaga pa. Ayon sa ilang saksi, ang mga lalaki na sakay ng itim na kotse, mga armado. Pinorse daw yung ate ko, papasok sa sasakyan. Parang nanglaban pa yung kapatid ko. May dalang mataas na baril. Tinutok niya sa mga tao. Kaya yun, hindi talaga na yung mga tao na tumulong. Tapos humarurot pa puntang city. Ang nangyari kay Akini, ipinagbigay alam ni Patricia sa kanilang ina na si Vilma na nooy nasa Maynila. Na-shock ako sa nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak na iyak ako. Gusto ko na talagang umuwi dito sa Leyte. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon ng pulis, si Patricia wala namang tigil sa paghahanap sa kanyang kapatid. Nitong August 3, naglabas pa sila ng panawagan sa social media. Kahit nasa bahay na ako, hindi ako makatulog, kakaisip ba ano nangyari sa kapatid ko. Iniisip baka tinurture na yun, baka pinatay. Natakot ako, baka balikan kami kasi hindi namin kilala yung gumawa. Kinabukasan August 4, natanggap nila ang isang masamang balita. May nag-post na may nakita dong babae sa Tacloban na nakalutang sa dagat. Ang tinutukoy ni Patricia, ang bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat, sakop ng Barangay 99 sa Tacloban City. Ang nakadiskubre nito, ang mangingisdang si Elorde. Nagsabi sa akin na mayroong patay doon. Pinuntahan namin. Hanggang tumambad sa harap nila ang bangkay ng babaeng hubot-hubad. Higot man. Nakita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng babae. Ang mukha nito nakabalot ng tela at duct tape. May tali rin daw sa liig. Buhangin ba nga linagay sa sako ang pabigat niya. Pero yung isa, lumutang yung isa, lumunod. Umangat siya sa taas at nakikita namin. Agad nila itong ipinagbigay alam sa Police Station 2 sa Tacloban City. Kami po ay agad na pumunta doon sa lugar upang i-validate yung nasabing report. Wala talagang pagkakakilanlan maliban na lamang doon sa mga tattoo sa kanyang katawan.
Kinutuban ang mga pulis na baka ang lumutang na bangkay may kaugnayan sa kaso ng dinukot na babae sa Ormoc na una nang ipinanawagan sa social media, si Akini Aradaza. Nag-coordinate po sa amin yung Police Station 2 ng Ormoc City Police Office kasi may na-report din po sa kanila na allegedly may kinidnap na babae. At first, hindi pa ako na-convince talaga na yun yung kapatid ko. Kasi yung description kasi, 16 to 20 years old. Nung una, tila hindi rin daw tugma ang tattoo ng kanyang kapatid sa inilarawan ng mga pulis. Tribal. Alam ko may tattoo yung kapatid ko sa right side dito. Dreamcatcher. Hanggang sa muli raw silang tinawagan ng mga sumuri sa labi nito. May isa pa kasi silang tattoo na nakita sa biktima. Doon po nag-match yung tattoo na nakita doon sa katawan ng biktima. Pagkasabi ng pulis sa akin na may tattoo na Carmel, 80% pa lang naman na confirms. Nag-decide ako na magpunta na lang kami doon ng Tacloban. Pagkadating namin doon, may pinakita silang mga picture. Nanginig pa nga ako. Nakita ko yung tattoo talaga niya nga Carmel. Parang doon na-confirm ko na siya. Parang hindi tao yung ginanyan nila. Yung kapatid ko, maputi yun. Maganda yung katawan, matangos ang ilong. Pagkakita ko sa bangkay, ibang-iba talaga siya. Nag-question ako, ba't nangyari sa'yo yan? Dahil nasa advanced state of decomposition na ang labi, hindi na raw nila ito nagawang paglamayan. Agad nang inilibing. Kakaawa yung mga anak. 3 maliliit pa, umaasa kay Akini. Yung pinakamasakit is hindi na talaga siya mababalik. Hindi ko kaya, anak ko, makita ng ganyang situation. Mas nauna pa ang anak ko kaysa akin. Nanghihina talaga ako. Kaso lang, nakita ko yung mga anak niya. Yan ang nagpaano sa akin, nagpatibay. Nakita ko yung mukha ng anak niya. Pero ang tanong ngayon, kung kumpirmadong si Akini ito, sino ang gumawa nito sa kanya? Ano ang motibo? Baka may crime of passion, ganon. Tinitingnan po din natin lahat yan. Kung titignan lang ba ang status ng buhay namin, ordinaryong tao lang naman kami, hindi naman kami mayaman. Kaya wala talaga akong idea. Like, question mark siya sa akin ba nga. Samantala, nitong Huwebes, lumabas na ang isinagawang autopsy sa mga labi. Nakita po doon na yung cause of death niya is a gunshot wound from the back portion of her head. Sa other body parts, sa katawan mismo ng biktima, hindi kasi siya ma-distinguish if the injuries is nakuha during death or nakuha niya to dahil nasa decomposition stage na nga po siya. Kakasuhan namin yan ng kidnapping. Kung ma-identify po, kakasuhan po natin yan ng murder po. Non-bailable po yun siya. Para naman po sa mga possible eyewitnesses po sa kasong ito, wala naman po tayong dapat ikatakot dahil meron po tayo batas natin na pwede pong mag-protect sa kanila. Siyempre, pag makita mo yung sitwasyon, nakakaawa, maranasan ng isang babae yung karumal-dumal na pagpatay. Balot ng katahimikan ngayon ang bahay ni na Akini dito sa Barangay Valencia sa Ormoc City. Ang tanging naiwan ang kanyang uniforme sa pagiging caregiver at ilang mga personal niyang gamit. Ito ang paborito niya kasi mahilig yun mag-workout. Sa pagkawala ni Akini, may malaking puwang siyang iniwan at mapupunan lang ito kung ang mga pilit na inilulubog at ibinabaon na ebidensya lulutang para sa hinahangad nilang katarungan. Akini, tulungan mo kami na mabigyan ka ng hustisya yung pagkamatay mo. Kasi yung ginawa sa'yo, hindi mo yun deserve. Akini, anak, huwag narinig mo lang ako. Huwag alam mo lang, Ken. Mahal ka na ako, Ken. Nga anak ka. Ang pwede lang yun ibalik ang tanan at Kenny. Ang pwede lang yun ibalik. Huwag mariwain lang.
Akini.